This video is going to be another stock chart analysis, and here are the 10 stocks that I'll review for this video. So punta na tayo sa PSEI para sa overall market conditions. So wala tayong masyadong difference sa galaw ng PSEI since our last stock chart analysis video a few days ago. So ganun pa rin yung nangyari sa PSEI, andito pa rin siya sa levels between 6.3 to 6.450 So ito pa rin yung range na ginawa niya. So gaya ng nasabi ko last time, I think hindi pa nagkakaroon ng significant movement sa PSEI because everyone or perhaps majority of the market players, yung mga fund managers, institutional investors, yung mga whales sa market natin are still waiting for the SONA. So of course, marami kasing ma-address doon, and mas ma-unfold pa yung napag-usapan sa negotiations na naganap regarding the tariffs and syempre possible policies na mapapag-usapan towards the future at kung ano-ano pa. So, most market players of course need this information to decide syempre kung anong stocks yung mga bibili nila at iiwasan nila. So, sa ngayon, the PSEI looks like it will range sa area na to. This is the consolidation na pwedeng mangyari if walang significant changes na magaganap, dito siya pwede maglaro sa area na to. But if maging negative yung sentiment, then of course, it can drop to this level because this is the next structure support, and worst case scenario, ma-revisit niya itong prices na to. And on the upside, the next resistance, kung makalabas man siya dito sa range na to, which is dapat mangyari, is this level here, 6591, and yung matagal na natin pinag-uusapan na level na 6661, which could indicate that the PSEI will become an uptrend or the overall market will have an uptrend pag ito yung nabutas niya tapos hindi na siya bumaba, So, most likely awaiting next week. So, tingnan natin kung ano yung mangyari. So, punta tayo sa unang stock na pag-uusapan. So, that's APL. So, sa APL, napag-usapan ko na to before, and as you can see, July 16, nagka-high tayo ng 0.0070. So, the reason for the selling here is because meron kasi tayo before na trendline resistance, So, ito siya. So, nag-resist nung July 11, pero nagko-consolidate yung price. And then, nag-try siyang mag-breakout sa trendline ng July 16, pero hindi niya kinaya. So, what happened was, nagkaroon tayo ng pullback. And although malalim yung pullback, at least, nagkaroon ng support sa MA20. So, last time kasi yung sabi ko, since nag-resist siya dito, dapat yung consolidation either dito lang, mataas, or kahit dito. Kasi yung resistance naman talaga niya is this level, yung 0.0072 and 0.0074. But hindi nga nangyari, nagkaroon ng bentahan. So, this means the possible range, for APL, baka dito siya mag-consolidate. And most definitely possible yan kasi magaan lang naman tong stock na to. So, 1 to 2 days, pwedeng maabot niya yung taas or yung baba. Kasi ganyan naman siya tumatalon between 10 to 20% sa isang araw. So, if mag-consolidate pa ng matagal yung APL and mag-try siya mag-breakout dito, so meron tayong confluence dyan kasi yung trendline resistance andito pa rin. And this is the high of the range. So, ito na yung lagpas 6 months niya na resistance, yung 0.0074. And pag nag-breakout siya dyan, pwedeng mag-transition into a uptrend yung stock. So, still early sa galaw itong APL, but definitely worth it bantayan, lalo na kung mag-increase yung volume and mag-breakout siya sa area na to. On the downside, so andyan pa rin naman yung range niya na dati. So ito kasi yung bulk ng buyers before this move. So ibig sabihin, pag nagkaroon ng sell down dyan, then most likely ito lang yung pupuntahan niya na price area kasi andyan yung bulk ng support. So next stock, CNPF. So sa CNPF, it looks like it's following a trend line here, So ayun nga, meron tayong trend line resistance. So multiple times nagre-resist yung trend line na yan. So more than 4 times na since na-establish yung peak natin nung December pa. So ibig sabihin, for CNPF to have an optimistic scenario or uptrend, dapat mag-breakout siya sa trend line na to. Tapos, hindi na siya pumasok pabalik sa loob. So, ibig sabihin, pag nag-breakout siya, dapat dito na siya magkaroon ng consolidation. And then, saka siya makaka-move higher. So, clearly, yung resistance talaga niya is yung trend line. Ayan, multiple times talaga niyang hinaharangan. Pero, on the short term, ang nangyari was,
nagkakaroon siya ng consolidation sa area na to, no? So, preparing sana siya to make a breakout nitong end of June or first week July. So, trinay niyang mag-breakout dito sa resistance. Unfortunately, no, hindi niya nakayanan. So, nagkaroon ng breakdown sa support, kaya bumaba siya ngayon. So, in the short term, definitely, hindi maganda yung galaw ng CNPF kasi below siya sa lahat ng MAs and kaka-breakdown sa support. So, that means increase yung chances niya para mag-move lower. But, okay na nagkakaroon siya dito ng consolidation kasi kung nag-breakdown yan, tapos mahina, no, dito dapat sana siya dediretso Kasi wala naman immediate support after this breakdown kasi wala na ngang MA. So, most likely ito yung structure support niya, no? Tapos, strong support pa to kasi meron siyang double bottom. So, buti na lang nagkakaroon ng consolidation dito. So, make or break, no, sa CNPF this coming trading week. Kasi yung maganda niya dapat na gawin since nagkakaroon siya ng consolidation, dapat mabawi niya yung move, no? Kahit hindi na niya muna i-break yung resistance na trend line, kahit bumalik lang siya ulit dito sa area na to para bumalik siya dun sa previous consolidation na area niya. So, pag hindi kasi nangyari yon at nagkaroon ulit ng breakdown, no, baka ganito lang din yung gawin yung move. Since pwedeng bulk ng mga players dito hindi pa nakakapag-cut loss, so, pag nagka-breakdown na naman, pwedeng yung mga nakakuha dito, no, sila na yung magbenta ulit sa breakdown. Tapos, ganun din. Yung mga kumuha dito, second week, third week July, pwedeng mag-cut din sila, no? So, pwedeng mas malakas yung selling na mangyari or pwedeng pagka-breakdown, no, konso lang din ulit. So, definitely ayaw natin na nagkakaroon ng breakdown sa support, lalo na kung wala ng MAs sa baba because that increases the chances of your downtrend. So, yun dapat yung gawin ng CNPF. Makapasok siya dito sa box. And then, after that, no, soon, mag-breakout agad siya sa trend line. So, next up, Double Dragon. So, sa Double Dragon, nagkaroon dito ng consolidation na maliit. And the reason for that is because of this, no? Yung kanyang previous support sa area na to. Unfortunately, nagkaroon siya ng breakdown sa support and pati MA100, no, hindi na nakayanan yung selling. And what's happening is, nagkakaroon siya dito ng consolidation. So, sa ngayon, yung Double Dragon medyo malakas yung resistance because una sa lahat nakaabang na yung MA100, no? And then, syempre, since nag-breakdown na siya dito sa prices ng below 11, resistance na ulit yan. Tapos ito. And kung mapapansin nyo, nakaabang na agad yung MA20. Tapos eventually yung MA50 pa. So for Double Dragon, pag nag-breakdown pa to sa consolidation niya, then most likely ito yung next support, no? Yung around 9.29, 9.30 na level kasi yan yung naging previous support niya So hindi na siya dapat magkaroon ng breakdown sa price kasi wala nang MA100 doon and currently, no, downtrend yung stock in the short term to medium term. So magandang gawin na lang ng Double Dragon mag-consolidate ng matagal because if at these levels, no, ganito pa lang kaliit yung conso, kapag nagkaroon siya ng moderate lang na buying pressure, no, makaka-encounter yan ng resistance. So, mas maganda nang tumagal yung consolidation, saka niya i-test yung resistances so that merong strong support sa area na to. Kasi kung hindi lang din naman sobrang lakas ng buying para pag tumaas to, yung Double Dragon, sobrang daming resistances So, maganda na mag-ipon na muna siya ng lakas sa area na to, no, between 10 to 10.60 na price area. So, next up, JGS. So, for JGS, ang ganda sana nung ginawa nitong galaw, no, nung July 14 because nag-breakout siya sa double top na resistance sa price area ng around 21.95, no, 22. Kaso nagkaroon ng bentahan. Of course, there is a resistance kasi. And after that pullback, no, mabuti naman na nakapag-support yung MA20. So somehow intact pa rin naman yung trend natin na short-term uptrend and the medium-term uptrend as well. Pero kung titingnan natin yung galaw ng JGS, no, it looks like it's becoming a rising wedge. So lagyan natin ng trend line. Ayun. So nagkakaroon ng rising wedge. So ano ba ibig sabihin pag nakita natin tong pattern na to? So when we see this type of pattern, you treat it as somehow a channel din, no? Kung matatandaan nyo yung channel, yung madalas kong napaplot yan. So halimbawa ito, this is a channel. And what a channel does is susundan, no, ng price most likely kung nasaan yung channel. Kasi nag-act as resistance yung upper line and then yung lower line. So dito sa JGS, no, this means pwedeng ito lang yung galawan niya, yung space between this rising wedge, no, or pwedeng
triangle din nga. Ang pangit dito sa formation na to, no, or sa structure pattern is pag nagkaroon ng breakdown, ang pwede niyang i-revisit na support is yung base ng wedge, no. So coincides din sa MA100 kasi yun yung strong support ng area na to. So that's 17.56. Pero in this case, no, pag nag-breakdown tong JGS, mabuti na andyan yung MA20, MA50, and MA100. So pwedeng hindi rin umabot sa structure support na to pag nag-breakdown dyan sa trend line ng wedge na to. So pwedeng mangyari, no, pag nag-breakdown siya dyan, pag hindi na kaya ng MA20, sa MA50 siya mag-bounce before siya mag-move higher, or pwedeng MA100 baka dito na yan banda around 19.20-ish, no, pag nakahabol ng MA100 na price. So it would take very strong selling pressure para abutin niya itong major support niya. So this simply means na para makalabas siya dito sa wedge, kailangan niyang mag-breakout dun sa trend line. Pero na-review ko na to before yung JGS, and I think magiging very optimistic ako dito pag nag-breakout siya dito sa 24.55 na resistance, no. Doon ko na siya mako-consider na uptrend, no, in all time periods. Short term, medium term, and long term na uptrend. So, dapat makalagpas na siya dito sa trend line niya na to. So, next up, MRC. So, sa MRC, the resistance is still 1.01. So, alam naman natin yan. Sa ilang beses kong na-review to, no, yung 1.01 talaga yung immediate resistance niya. But the major resistance is of course 1.10. So, ayan yung resistance niya since November pa, no, of last year. So, nearing 9-month resistance niya na. But the thing dito sa MRC, no, if you've been following some of my videos or read the news, naglabas na sila ng disclosure with regard sa subscription, no, nung 333 million pesos worth of shares. So, nilabas nila yon kahapon. So, July 25. And ito lang yung ginawang move ng July 25. Because I think kulang, no, yung sinabi nila sa disclosure. Because they only said na na-approve na yung subscription. So, basically, sinasabi nilang nag-agree sila doon sa offer. Pero hindi pa rin nila actually nadi-disclose, no, kung sino yung nag-offer na yon at sino yung magiging partner nila regarding doon sa subscription. And that's very important kasi syempre kung maganda yung track record nung magiging partner nila, then pwedeng maging optimistic yung mga market players. Kasi kung magaling yung magiging partner nila, then of course, makakatulong yun for MRC. And if kung sino man yung magiging partner nila, 'di ba? Kung hindi magaling at alam ng karamihan ng market na hindi maaasahan or negative yung view, then of course, walang masyadong effect, no, pagdating sa MRC. So, very important sana, no, na na-disclose yun. Instead, ang nabigay lang is approval and na-mention na the proceeds of the subscription, no, will go into acquiring renewable energy assets. So, napag-usapan ko yun before sa video ko sa MRC na nag-speculate nga tayo na mapupunta yun sa renewable energy. So, that's what happened. And a portion pa of the subscription, no, magiging bayad ata sa utang or sa debt. So, meron pa tayong next na magiging disclosures, no, around August 3, August 4. So, doon na kasi yung finalize ng deal, which is 10 days after the approval. In-approve nila 24. So, next week up until the week after that, no, pwedeng magkaroon ng mga moves sa MRC. Kasi within that period, pwedeng magkaroon tayo ng disclosure. But looking at the technical, so MRC, may nakikita na naman akong triangle, no? Much like JGS. Pero dito sa MRC, no, symmetrical triangle yung nangyayari. So basically, as the days go by, yung selling at buying, no, paunti ng paunti. So, una kasi yung move dito, yung lakas ng buying na paabot yung price sa 1, and then yung selling na paabot yung price around 74, 73, and then after that, yung buying pressure na paabot lang yung price sa around 98, and then nagkaroon ulit ng selling, ang price na paabot lang sa 84, 83 area. So, ibig sabihin, as the days go by, no, yung buying at selling paunti ng paunti. Pero, yung volume, hindi masyadong nagbabago. So, only time can tell sa mga ganitong galaw kung saan yung punta ng stock. So, pag nag-breakdown siya sa triangle na to, no, much like dun sa bigay nating example, ang pwede niyang mapuntahan is ito. So, yan kasi yung base ng triangle, no, and coincides also with the MA100. So, pwedeng ang maging structure support niya 76 to 73 or 74. And pag lumabas naman siya sa taas, so andun pa rin tayo sa 1.01 na resistance. So, magandang gawin talaga ng MRC, syempre,
malagpasan niya na yung 1.01 na resistance and prepare for the breakout nitong 1.10. So dito natin malalaman this coming week or next week kung ano yung gagawin ng MRC, kung magiging bullish ba or bearish yung market players. So next up, CPG. So for CPG, if hindi pa kayo nakapanood ng iba kong videos, ilang beses ko na rin napag-usapan itong CPG and alam nyo na kung bakit nagkaroon ng gap down and from the prices of 0.77, yung price nasa 0.72 na lang. So the reason for that is because nung July 24, nagkaroon tayo ng dividends. So, ex-date yon and that's 5.77%. So, from a price of 0.77, nag-drop yung CPG ng near 6%. So, that's why napuntahan niya yung price ng 0.72, And nag-close siya ng 0.74 nung araw na yon. Pero ngayon, andito siya sa 0.72. So, mukhang maraming hindi nag-participate doon sa ex-date ng CPG because nagkaroon ng bentahan ng 22 and 23. But still, intact pa rin naman yung CPG because ang major support nito is yung 0.71 na level because ito yung kanyang previous range and hindi pa niya tinatapik yung 0.71. Also, the MA20 is there. So, support area din yan. And even this, yung 0.73. So, 0.71 to 0.73 is a good support level. So, sa CPG, yung nakikita ko is magko-consolidate lang siya sa area na to, And kapag na-maintain niya yung consolidation na yan, then saka niya matetest yung resistance dito sa 0.82. So, the strong support area is 0.71 to 73, but CPG can move sa area na to, in a few days. Since around 12% lang yung range na yan, kaya naman gumalaw ng CPG ng 4 to 6% per day, So, ganun yung volatility niya. Pag pumangit yung galaw ng CPG and yung sentiment, then the next support, minor support tayo sa 0.66 and the next major support is around 61-62 area. So, ito kasi yung previous range niya, So, ito yung bottom ng range niya. So, ito yung pwede niyang maging support. So, pag nag-breakdown to, then most likely, magiging stuck siya dito sa previous range niya, para mag-create ng bagong base. So, nasa sa inyo na yon, 'di ba? Kung okay lang sa inyong pumasok sa ganitong consolidation or benta na to find other opportunities on different stocks. Kasi pag nahulog pa yan dito, pwedeng matagal yung consolidation Kasi ito na yung previous base niya, And baka dito rin siya mag-create ng bagong base kapag nanghina. Pero sa ngayon, bullish pa tong itsura ng CPG and ito yung pwede niyang galawan. So next up, OGP. So sa OGP, meron tayong previous drawings dito kasi napag-usapan ko to before and na-mention ko doon na ito nga, yung ating mga resistances. So that's why ito yung top ng range. But ultimately, yung resistance talaga niya is 1740 kasi ayun yung kanyang all-time high na resistance. So, last July 24, nung Thursday, nag-try siyang mag-breakout sa range along with the ATH. So, umabot siya ng 1760 kaso medyo mababa yung volume, So, kung i-compare natin nung July 2, ito sana yung magandang breakout move, Kung July 2 sana siya nag-breakout, baka hindi naging fake out or maganda yung follow-through sana. Kasi ang laki na ng volume tapos pa-breakout na siya kaso napigilan ng selling. So, ibig sabihin, malakas talaga yung selling near this resistance level also with the ATH. So, nag-breakout yung OGP July 24. So, premature breakout. So, bakit ko nasabi na premature? Because if we're going to look sa chart ng gold, nakikita nyo na yung gold nasa resistance level pa. So, meron tayong double top na resistance dito. So, most of these stocks that are related to the gold commodity is somehow kailangan niya ng catalyst from gold. So, maganda na gumagalaw yung gold pataas while nagbe-break siya. Yung ginawa ng gold dito, so July 24, nakikita nyo, kakaresist pa lang ng gold July 23 and pababa yung move niya. So, nung nag-breakout yung OGP, nung July 24, hindi enough yung catalyst para ma-sustain yung move niya. So, gaya ng sabi ko sa mga previous videos, if gold doesn't move higher, para mag-breakout yung OGP, kailangan niya ng strong positive sentiment or fundamental news na link lang sa OGP mismo para makapag-breakout siya doon sa ATH. Kasi kung hindi tumataas yung gold, tapos wala naman ibang news, ano yung kakarga? Ano yung mag-e-entice sa market players para pasukin yung OGP? So, syempre wala. So, ayun yung nangyari dito and kinabukasan noon, July 25, pababa pa rin yung gold. So, bumaba siya, And buti na lang nagkaroon ng support sa may MA50 and andito na naman siya sa taas ng range. So, most likely, ang inaantay ng market players dito, sumaba yung galaw ng gold. So, since ito na yung naging galaw ng OGP,
OGP, no, pwede na nating tanggalin yung mga lines na yan and possibly ito na yung i-consider natin na bagong range niya, no? Since somehow ganito naman yung nagiging galaw ng OGP after niya mag-breakout, nagko-consolidate siya tapos test lang ng move higher. So that means ang bagong ATH natin is 17.60 and then yung bottom ng range is 16.72 na area, no? So definitely in the medium term and long term uptrend siya, pero consolidating in the short term. So, tingnan natin no, kung gagalaw yung gold or magkakaroon ng news specifically sa OGP para matulak pataas yung price. So, next up, JFC. So, sa JFC, meron ditong previous lines. So, na-cover ko to before and I identified 204 and 192 as the major support area. So, ngayon, dito sa JFC, so kung titingnan lang natin yung MA100, no, nakikita natin na yun talaga yung nagiging strong resistance sa stock na to. So, hindi pa niya nalalagpasan ng maayos yung MA100 since November to December of last year nung nag-breakdown siya. So, ibig sabihin, no, 7-8 months niya ng resistance itong area na to. So, ayan, napipigilan ng MA100. So, kung titingnan lang natin sa MAs, no, dapat ang gawin ng move ng JFC to move higher is mag-breakout sa MA100 and mag-consolidate na siya above ng MA100. Kaso, hindi nangyayari, no? Kasi puro down move yung stock tsaka consolidate. So, pagbuksan pa natin yung ibang MAs, no? Sa MA50 and MA20 mo nagkakaroon siya ng consolidation. So, JFC has been consolidating since last week of May. So, 2 months na siyang consolidation, no? So, humahabol na yung MAs dun sa box. So, ibig sabihin, ang pwedeng mangyari dito, no, nag-iipon yung JFC sa price area na to. Para pag nagkaroon ng malakas na galaw, no, buying, it can break out from this box and pwede nang mag-transition yung stock into a short-term uptrend, no, pag nag-breakout siya dyan. Kaso baka mag-act as resistance yung MA100. So, gaya ng sabi ko kanina, dapat malagpasan niya yung MA100. Tapos, dito na siya magkaroon ng consolidation, no? Para mag-test ng move higher. So, magiging optimistic ako dito sa JFC if malagpasan niya yung 245, no? 246. So, the breakout sa MA100 could be the early transition towards an uptrend. Pero hanggat hindi niya nalalagpasan yung 246, pessimistic pa rin yung scenario kasi kahit malagpasan niya yung MA100 para dun sa early transition, no? Kung hindi niya kayang lagpasan yung 246, pwedeng ito yung maging consolidation niya, no? So, sobrang laki niyan. So, dapat breakout sa MA100 para kahit papano, no, may mga market players na maging interested sa stock na to. Tapos, saka siya magbe-breakout sa 245. So, if mag-breakdown pa yung JFC sa current consolidation niya, then most likely, yung kanyang next support na pupuntahan is this level. So, yung nasabi ko kanina, no, yung around 200 kasi dyan yung double bottom na support eh. So, dapat maka-breakout na siya sa MA100 soon. So, next up top. So, sa top, currently doing a pullback. So, from the ATH, which is 1.96, no, bumaba na siya ng more than 20%. So, bakit nagkaroon ng selling around 1.96? So, most likely, 2 pesos is the psych resistance. So, as you all know, no, pag ang stock nag-ATH na, there are only 2 sources of selling. So, one is the psych resistance, whole numbers. So, that's 2, 3, 4, diba? Kaya kung mapapansin nyo dito nung area ng top around first week July, nagkaroon din tayo ng resistance sa 1. Kasi ATH na yung stock. So, wala nang ibang source ng selling. Kaya nagkaroon ng selling dito sa 1. So, yun yung isang pwedeng maging resistance, no? Or source ng selling is the psych resistance. But the second one is of course profit taking. Kasi kung titingnan natin yung top, no, from traders who are able to buy or even investors na nakabili sometime around May to June, around this area sa 1, up na sila ng 184%. Diba? So, most likely, may profit taking talaga dyan. So, may mga nag-profit take and it caused the pullback here. Tapos, nung umabot na sa price level na to, around 1.43, 1.42, up na dyan ng 300%. No? Kahit yung mga bumili somewhere dito sa pullback, up na sila ng 50%. So, of course, magkakaroon ng selling dyan. And then, prices went higher again. So, yung mga traders na matatapang, no, na bumili dito sa pullback, up na sila ng 50%. So, of course, magkakaroon dyan ng resistance ulit. So, I think yun yung main reason kung bakit nagkakaroon ng bentahan sa top. Kasi mataas na yung galaw ng stock eh. So, prone na siya sa profit take and nearing resistances. So, sa ngayon, it looks like ito yung pwedeng galawan ng top na consolidation, no? Pero sobrang laki because the range is around 28-29%. So, sa ganitong galaw, unless maka-breakout siya sa 2 or dito sa ATH niya na 1.96, pwedeng distribution na yung mangyari, no?
So, distribution means yung mga nakakuha sa ilalim at may mga malalaking funds, no, paunti-unti na silang nagbabawas ng holdings nila. So, habang mainit pa yung stock at marami pang interested, no, nakaka-distribute na sila ng shares. So, kapag wala na kasing buying na mangyari, no, gaya ng sabi ko, kailangan niya malagpasan yung 2 agad para ma-maintain pa yung trend. Pag wala nang masyadong buying na mangyari, of course, two things can happen. Pwedeng mag-consolidate siya sa area na to or mag-breakdown na talaga siya at bumaba. Kasi hindi pa to nakaka-experience ng sobrang lakas na selling pressure. Ang ginagawa niya, pullbacks tapos bumabawi pa rin. So, clearly may buying pa. But if that happens, mukhang ito yung matino niyang support, no? Around this level, yung 1.17, 1.20 price area. Kasi maraming interaction. And ito yung last time na nagkaroon pa ng support during the pullback, no? And maraming market players dito most likely kasi the volume is also good sa area, no, surrounding this price. And of course, pwede rin humabol yung MA20 around this area. So, crucial level itong 1.17, 1.21, no? Kasi pag nag-breakdown pa yan dyan, then most likely 1 yung bagsak. Kasi wala nang ibang support eh. Malayo pa yung MA50, tas wala pang MA100. So, ayun yung pwedeng mangyari sa top, no? Pwedeng mahulog na siya ng tuluyan sa baba or mag-consolidate. So, tingnan natin kung sobrang lakas pa talaga nito, kung kaya niya pang lagpasan yung 2 price area. Pero, ayun nga, no, sa stocks kasi, habang pataas ng pataas yung stock, syempre mas nag-i-increase na yung profit taking na probability dyan. Which means, nag-i-increase na din yung probability na bumaba yung stock. And syempre, since sobrang taas na, no, ng percentages na tinaas niya, then that means, kapag nagkaroon ng bentahan, syempre malaki din yung percentages na magagawa nun. So, tingnan natin, no, this coming trading week, kung kaya pang lagpasan ng top yung 2 na price area para makasurvive pa rin siya. So, last stock, ICT. So, sa ICT, yung previous ATH kasi nito, no, yung 446 na level. So, ito yan. And, nag-breakout siya doon actually, no? But, nagkaroon lang siya ng consolidation. So, this area, consolidate lang siya. And then, nag-breakout siya nitong July 23. So, this is the all-time high now, yung price na 473. 0.60. So definitely looking good sa ICT. It looks like it's a leader, no, sa mga blues or mga stocks na part ng PSEI. So sa ngayon, it looks like nagkakaroon siya ng consolidation, no, above this previous consolidation. So may profit taking na nangyayari because wala naman ng ibang resistance to kasi nga all-time high siya. So probably the catalyst for this is yung naging negotiations, no, regarding the tariffs. So before kasi 17% tapos naging 20%, tapos ngayon na-confirm na 19% na lang. So siguro kino-consider ng mga market players yun na that tariff, no, will not have a negative impact so much pagdating sa mga trades na nangyayari sa Pilipinas at sa US. So, patuloy yung business ng ICT. Since syempre related, no, yung business nila sa logistics. So, definitely okay sa ICT yung naging galaw niya every time nagbe-breakout sa all-time high. And nangyari to, no, despite the market in a short-term consolidation. So, definitely, depende pa rin next week, no, sa magiging speech sa SONA kung ano yung fundamental news or sentiment na makaka-affect dito sa ICT. Kaya din siguro may mga nagpa-profit take, no? So, inaantay nila kung ano yung magiging news or mapapag-usapan sa SONA, no? Para pupuruhan nila or mag-exit na sila sa ICT. The support is still this price kasi ay naman yung consolidation niya. So, 453.60. Pero very minor support lang kasi maliit lang yung consolidation eh. So, mas tingin ko yung major support nito pag bumaba yung MA20 kasi patuloy naman yung uptrend niya. And kung mapapansin nyo, no? First week of June up to first week ng July. So, halos isang buwan na MA20 yung naging support ng stock na to. So, mukhang yun yung magiging major support niya. So, pag nag-breakdown pa siya dyan sa MA20, then most likely babalik siya ulit dito sa range niyang to. Ito na yung next support eh kasi bulk ng market players andito. So, regarding sa upside from here, then makaka-encounter na lang talaga to ng selling kapag nag-profit take, no? Yung mga nakakuha dito sa ilalim. Ito kasi yung mga base niya around 25 to April. So, 2 months. And then, itong consolidation niya, no, since second week of May up to first week, second week ng July. So, ito yung mga market players na pwedeng mag-profit take around that area. So, key milestone din siguro sa 500, no?
pwedeng maging source ng selling yung mga affected sa psych resistances. So, 500. So, key price area yan. Pwedeng gawin na move ng ICT in the short term is make another consolidation dito, no? So, ayun kasi yung ginagalaw ng price. So, mas okay na din, di ba? Mas okay na mag-consolidate pa siya dito before niya i-test yung 500 na price area para may stronger base on top of previous consolidations and on top of the previous ATH. So, ayun lang. That ends the stock chart analysis video for today. So, I'll just paste somewhere dito sa screen yung mga previous stock chart analysis na videos. And in case meron kayong mga stocks na gustong mapag-usapan, you can just comment down below para mapag-usapan yan next time. So, thank you for watching this video.